Maupay na aga, maayong adlaw, good morning, good day, good afternoon. Kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando. If you haven't been subscribed to my channel, please do. Thank you. Magluluto tayo ng spaghetti. It's my first time na magluto ng 4 na kilong spaghetti, guys. As you see, isa, dalawa, tatlo, 4. Tapos lalagyan ko siya nito para madagdagan yung kanyang sauce. At ito, pang toppings lang siya. Siyempre may 4. Tinanggal ko na, niluto ko na eh. Naluto ko na, tapos ngayon ko lang naalala na ay mag-vlog pala ako kasi wala na akong video. So ito siya. Isang na to, 'di ba? Isang laman na siya dito eh. May kasama na siyang pasta. Yan, kaya yan 4. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa luto ko na 4 na kilo dahil first time ko talaga. Sanay lang ako magluto ng 3 kilo. 1 kilo lang ang alam kong lutuin lagi. Ngayon 4 na kilo, kaya tingnan natin kung anong mangyayari dito. So ayan. Hinati-hati ko na, guys. Ayan, para sa isang luto kasi maliit lang yung aking kawali. Ito para sa pangalawa. Ayan. Hinati ko na, 2 na siya, di ba? Ito yung ating hotdog. Ayan. Ayan. 2 na, di ba? Kasi bali 2 salang tayo. At yung ating giniling na sana magkasya siya. Kaya siya. Siyempre, hatiin ko din. And yung ating pasta na luto na. Ayun yung 2. Let's start na. Magluluto na ako ng sauce. Start na. Lutuin na natin ang sauce. And baka magtanong kayo, guys, at magtaka kayo, bakit ang dami ng lulutuin ko namang spaghetti, 4 kilos? Kasi po, 'di ba, ang aking husband is a pastor and I am a pastor's wife. Meron kaming gawain sa church ang mga youth. At magkakaroon sila ng gathering doon sa church. Kaya ipagluluto ko sila ng spaghetti para meron silang pang merienda. Ayun, para ganahan naman yung ating mga kabataan dyan, maging inspired naman sila sa kanilang gagawin. Total, yung ginagawa naman nila ay for the glory of God. So, wag natin ipagkait sa kanila na mabusog naman sila ng merienda nila. Ganun po, kaya ayun. How I wish na masarap yung luto natin, although first time nga tayong magluluto ng ganito kadaming spaghetti, pero carry yan, nasa ano lang yan eh, tansya. Lagyan natin ng pork. So ayan, nilagyan ko na siya ng Knorr pork cubes, and syempre hindi pwedeng walang paminta kasi dagdag sa ano yan, panglasa natin. And sa pagluluto kasi, di ba, lagi kong sinasabi, lagi tayong nag-adventure sa pagluluto natin. So ngayon kasi marami yung lulutuin natin, kailangan nating mag-adjust at pag-aralan yung timpla, yung lasa. Kasi nga first time na magluto ng ganito, first time talaga ever in my life. Sanay lang ako kasi magluto ng kalahating kilo, 1 kilo, tapos this time biglang 4 na kilo ang lulutuin ko. Tapos di pa talaga kasya sa aking non-stick na kawali kasi ang kasya lang talaga dyan sa kanya is pang 1 kilo lang yan siya. So, kailangan ko talagang hati-hatiin ang pagluto ng sauce para mapagkasya silang lahat. And mamaya, para-paraan na lang yan kung paano natin ilagay. Paano pagkasyahin sa, sa lagayan yung sauce. Pero, naniniwala naman ako na magkakasya yan dahil 4 din naman talaga yung 4 din naman talaga yung spaghetti sauce na pang 1 kilo. So, equivalent na yun. Excuse me po, equivalent na yun sa 4 kilos. And ayan, nilagay ko na yung, syempre sa spaghetti, hindi mawala talaga ang hotdog. Kailangan talaga may hotdog para mas masarap. At ayan, nilalagay ko na ang spaghetti sauce. At syempre, hintayin natin na kumulo at halo-haluin muna natin kasi di pa naman agad yan kukulo eh. Pag kumulo na, so saka na natin ulit siya ilagay mamaya yung gusto ko kasi, alam nyo guys, gusto ko pag nagluluto, yung nilalagyan ng ibap
ano ba yan? Iba, evaporada ba na gatas? Lumabas ang pagkabisaya. Gusto ko yung ganun kasi ayaw ko yung spaghetti na maasim. Mas gusto ko yung medyo maitamis siya. Yung hindi mo malasahan yung asim kasi hindi ako fan ng ano, alam mo yun, yung ketchup. Yung mga bata, siyempre, marami sa atin, di ba, pagprito ang ulam, nagsasawsaw tayo ng ketchup. Pero hindi ako fan yan kasi parang hindi tama sa panglasa ko. Hindi sa panglasa ko yung lasa ng ketchup. Kaya pagdating din sa spaghetti, pag nagluluto ako, ayaw ko ng puro spaghetti sauce lang. Nilalagyan ko talaga siya ng evaporada. Ano pa ba ang term dun? Basta yun na yun. Ayan na, nilalagay ko na yung one can na, yung malaking can ng evaporada. Kasi para nga hindi siya maasim. And of course, kasi yun ang panlasa ko, nagustuhan din ng mga bata. Gusto din ng mga anak ko yung ganong lasa. And ganon din, kasi nakapagluto na ako na dinala ko sa church, nagustuhan din naman nila yung lasa niyan. Kaya nga sinasabi ko na sa pagluluto para tayong nag-adventure kasi nagdi-discover tayo ng kung ano-ano hanggang sa makuha natin yung lasa ng gusto nating lasa sa ating mga niluluto. And alam ko kayo din, may mga sekreto din kayo kung paano kayo magluto ng inyong spaghetti or whatever dishes na niluluto ninyo kasi 'di ba? May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong timpla, may kanya-kanya tayong panlasa, kaya yan, respeto natin yung panlasa ng isa't isa. No bashing. So ayan, hinahalo-halo ko na siya and hinihintay ko lang na kumulo kasi kailangan kumulo siya para hindi, syempre parang maluto din yung gatas ba, para hindi mabilis mapanis. Kailangan kulong-kulo siya para hindi agad mapanis at syempre para hindi masira yung ating tiyan kasi hindi naman agad sineserve yung spaghetti kasi katulad niyan may gawain kami sa church. Ilang oras pa yan bago makain, 'di ba? So para safe na hindi agad mapanis, ganun ang ginagawa ko. Kailangan kumulo talaga siya para naluto talaga lahat. Naluto yung karne, naluto yung spaghetti sauce, yung tawag nito, yung hotdog, tapos yung gatas, kaya ganon. So, naubusan na ako ng idadaldal. Tsaka ang nagawa ko talaga nito guys is dinalawang luto ko talaga yung sauce kasi 'di ba 4 na kilo. So hindi ko na ipakita sa inyo kasi sobrang haba na ng sobrang haba na ng video, nakaumay na laging ganyan ang makikita, 'di ba? Pero pakinggan niyo na lang yung dinadaldal ko, magdaldala na lang muna tayo. Pero hindi to daldala na nagmamaritisan tayo ha. Hindi naman ganon, wag ganon. Yung nagdadalda lang tayo, yung sinishare lang natin yung ating mga ideas, kung paano magluto, paano pasarapin ang niluluto. And meron pala ako kwento sa inyo guys, alam nyo ba, matagal na akong hindi gumagamit ng MSG, yung Magic Sarap, mga ganon, yung Bitchin. Siguro mga 6 years na akong hindi gumagamit niyan kasi dati nung gumagamit ako niyan, ay nako, sumasakit ang tuhod ng aking asawa. Kaya tinigilan ko ng gumamit niyan. And ayun naman, okay naman na siya ngayon. At saka sa una, syempre nagrereklamo yung mga bata kasi pangit daw ang lasa. Kasi yung ginawa kong pamalit ng bitchin is asukal. Kasi 'di ba, syempre para mabalance yung lasa ng asin, kung may asin, may asukal para mabalance yung lasa. Although nasanay lang talaga tayo ng bitsin na lasa, kaya pag magluto ka ng gano'n na walang bitsin, wala nang lasa. Pero sanayan lang yan guys. Masarap pa rin ang luto kahit walang bitsin. Lagyan mo lang ng asukal. I-balance mo lang yung timpla para mawala lang yung mawala yung lasa ng asin, mabalance yung asin at yung asukal. Ganun lang po ang gagawin natin. Kasi 'di ba, marami naman din tayong naririnig na
ang bitsin ay ganon. Pero marami ding nagsasabi na okay naman siya, pero sa amin kasi ganon ang effect. Masakit ang tuhod ng aking asawa, kaya naintindihan na lang din ng mga bata, kasi sabi ko sa kanila, ang inyong mga magulang ay hindi nananatiling bata, tumatanda, kaya may mga bagay talaga na hindi pwede na katulad niya yung pagbibitsin, kaya hindi talaga kami nagbibitsin na. Dati pag nag-grocery kami niyan, tag isang pack ng bitsin, isang pack ng magic sarap, kasi may bitsin na may magic sarap pa, kaya ganun ang nangyari. Tapos lagi pang masakit ang balakang kasi ang alat na pala ng niluluto, nasusubrahan na sa ganun. So tips lang, baka gusto nyo din gayahin. Masanay din tayo sa lasa pag ganun na masarap din na sa pag-appreciate lang 'yon. So ayan na, malapit na tayong matapos. Inilalagay ko na yung sauce doon sa pasta. And pinagkakasya ko talaga, pinipilit ko talaga na magkasya sa dyan, pero sa totoo lang hindi talaga siya guys nagkasya. Hindi ko na lang pinakita dito na nilipat ko pa yan hinati ko yan, nilipat ko sa dalawang tray at doon ko sila hinalo, kasi kahit anong gawin kong pilit na magkasya at pagkasyahin, hindi talaga pwede. Kaya may mga bagay talaga na kahit anong pilit natin, hindi talaga pwede. Kailangan natin gawa ng paraan. Kaya nagawan ko ng paraan yan, at ayun, ang naging result naman is okay naman, nagkasya yung sauce, and hindi lang yung nagkasya ha, basta okay yung niya, okay ang naging result ng aking spaghetti, kasyang-kasya lang yung sauce. So maraming salamat sa pagtanaw. Ayan na, nilagay ko na yung lalagyan natin ng garnish ng toppings na syempre mas masarap pag merong cheese. Kaya maraming salamat sa pagtanaw. Thank you guys. Salamat sa pakikinig sa aking kadaldalan. God bless you. Ingat kayong lahat. Salamat. Thank you for watching. See you on my next vlog. Please like and subscribe. God bless you. Bye.